Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Planong i-regulate ng pamahalaan ang paggamit ng e-trike at e-bike sa mga pangunahing lansangan. Sa ngayon, pinag-uusapan na ng MMDA, DOTR, LTO at LTFRB ang pag-amyenda sa Administrative Order hinggil sa lahat ng uri ng electronic motor vehicles. Kabilang dito ang pagpaparehistro ng mga e-trike at e-bike. Gayun din ang pagbibigay ng lisensya sa mga nagmamaneho nito. Target mailabas ang bagong polisiya hinggil sa electronic motor vehicles ngayong buwan. Sa pagdadami ho nito, yung halos hirap po tayo ma-regulate dahil unang-una nga po, walang prangkisa, walang lisensya, walang registration. Sila po yung umaagaw sa mga pasahero ng ating mga lehitimong mga pangpublikong sasakyan. Nakakabahala ito dahil unang-una nga, gumagamit ito ng lansangan, hindi lamang naman barangay road makikita natin marami nagba-viral. In fact, meron nga isa nasa SLEX mismo. Naglaan ng mahigit 30 bilyong pisong pondo ang pamahalaan para sa mga programang makakatulong sa pagbibigay ng trabaho at kabuhayan sa mga nangangailangan. Malaking bahagi nito ay para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad ng Labor Department, habang mahigit sa 2 bilyong piso ang para sa Integrated Livelihood Program. Ayon sa Department of Budget and Management, may inilaan rin silang mahigit na 46 na milyong piso para sa Job Start Philippines Program at 488 million pesos naman para sa Special Program for Employment of Students o SPES. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, gibutyag natong Lunes sa Davao City Overland Transport Terminal kondikot nga temporaryong siradaan ang passenger entrance. Kini tungod sa buhaton nga 3 ka bulan nga rehabilitation sa maong terminal. Din sa kasamtangan, temporaryong gamiton ang usa ka gate A, ang gate 8 is a passenger entrance. Gani nangayog pagsabot ang DCOT management sa posibleng pagkalangan tungod sa mano-manong baggage inspection ug limitado lamang ang lugar niini. Apan gipasalig sa DCOT management nga amaong rehabilitasyon sa entrance alang usab sa hapsay nga operasyon ug kaayuhan sa mga pasahero. Samtang gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD-11 ang on-site authentication ug registration alang sa Philippine Identification System kon PhilSys alang sa mga miyembro sa 4Ps diha sa probinsya sa Davao Oriental. Din miabot ngadto sa 408 ka mga pamilya ang narehistro. Gisugdan kini sa 4Ps workforce sa Mati City, kauban ang Philippine Statistics Authority kon PSA, ubos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Aron mas mapakusgan ug mas mapadali ang paghanyag og nagkadang serbisyo sa gobyerno, labi na sa mga 4Ps beneficiaries. Gani among ID usa-usab sa pamaagi aron ma-verify sa mga kliyente sa digital ug automated nga pamaagi sa in-person ug online transaction sa opisina sa gobyerno ingon man sa mga private sector. Among PhilSys subay usab sa balaod nga Republic Act No. 11055 kon Philippine Identification System Act alang sa pag-establish og usa ka National Identification System alang sa mga residente sa nasod. Og mao kato mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.